Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, alam nyo ba? According kay Sir Lester Channel, sabi niya dito sa video niya, grabe, ganito pala kalakas ang Pilipinas sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Wow! So ano-ano nga ba ang ating mga kagamitang pandigma o pang-armas o pang-army ng ating mga kagamitan? Ano nga ba ang mga ito? Alamin natin kasi ako rin, wala akong idea kung ano-ano ba yung mga pamilitary natin na armaments or mga aeroplano o mga tangke o mga kagamitan sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Kasi parang isa tayo sa pinakamalakas na military nung panahon na yun. Kaya naiintriga rin ako, buti nakita ko tong video na to para malaman ko rin kung ano nga ba ang ating mga kagamitang pang-army nung panahon ni Marcos Sr. Yeah! So guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Sir Lester Channel dahil sa kanya po ang video na to. So tara, panoorin natin. Ano ba ni Marcos yan? Bago lang yan. Kinaluma lang yung video. Tunay nga bang kinakatakutan ng Pilipinas sa Asya noon? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe, Subscribe kayo sa kanya mga like, idolo. share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Sir Lester Channel, mga idolo. Yan na. Kapag narinig natin ang mga bansa gaya ng Japan, China, India, Indonesia, at Israel ay posibleng isang ideya lang ang papasok sa ating isipan. At ito ay ang pagiging malakas sa bansa, hindi lamang sa kanilang ekonomiya, Indonesia? bagkus sa kanilang pwersang militar sa buong Asya. Nasa Asya, Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na dumating sa punto ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas at hinahangaang bansa hindi lamang sa Southeast Asia, bagkus sa buong Asya? Yun nga. Well, sa maniwala ka man o hindi, naranasan ng Pilipinas na katakutan tayo ng ibang bansa. Alam mo ba na nakikipagsabayan pa tayo sa bansang Japan noon? At may mga kagamitang pandigma na tayo lang ang mayroon noon. Yan o. Bongbong rockets. At ang lahat ng ito ay naranasan ng Pilipinas sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Parang US Marcos. yan. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. Marahil ang ilan sa inyo ay negatibo ang impresyon sa kanya. Ngunit kung hindi dahil sa uri ng pamamalakad at mga proyekto niya, ay hindi maiukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang Golden Age. Correct. Alam mo ba na ang Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army ang isa sa pinakamalakas na military force sa buong Asya? Ngunit, hindi gaya ng mga bansang nabanggit kanina, ay hindi natin napanatili ang titulong ito. Bagkus, lubos na napag-iwanan na tayo ng Yun nga nakakapanginayang talaga, no? Di ko alam kung bakit na, yun nga, siguro dahil sa mga nangyari sa bansa natin noong panahon na yun, hindi naging priority ang military natin. Kung kaya siguro, yun, napabayaan din
yung mga gagamitan natin na luma na lang, pati yung mga yung sa bongbong rockets natin, nawala. So talagang nakakapanginayang talaga. Ganoon talaga kasi may mga priority siguro nung panahon na yun. Dahil nga nagkaroon tayo ng people power, gano'n. Tapos yun, palitan ng administrasyon, kaya siguro yung na-scrap na, at yun nga, sumunod ng mga administrasyon pa, hindi na naging priority to siguro dahil nga mas inuuna siguro ang ating ekonomiya. Kaya gano'n. Kaso, gano'n pa rin, wala nang nangyari. Lumubog pa rin tayo, pati ating mga sandatang lakas din, lumubog din kasama. Kaso ngayon, napapanahon na kasi ngayon, na kailangan talagang palakasin ang ating sandatang lakas dahil nga sa mga nangyayari ngayon. Kung hindi natin palalakasin yan, paano na tayo yan? Hindi mas kawawa tayo lalo. Ating mga karatig bansa. Yeah. Ang malaking katanungan dito ay paano nga ba naging malakas ang Pilipinas? Ano-anong mga kagamitan ang mayroon tayo noon na siyang naging dahilan para katakutan tayo ng mga dayuhan? Yan gusto kong alamin. Kaya sana kompleto tong video ni Sir Lester. Simulan natin sa assets ng Philippine Navy. Pinabi. Okay? Ang Pilipinas ay nagkaroon ng 3 corvettes o mga destroyer escorts sa administrasyon niya. Ito ay kinikilala bilang BRP Raha Lacandula, Ayan na yun. BRP Dato Calantiao, at BRP Dato Sikatuna. Kadalasan na armado ito ng mga dual-purpose guns, torpedo tubes, hedgehog projectors, at marami pang iba. Tatlong corvettes. Ang BRP Raha Lacandula ay isa sa naging flagship ng ating hukbong dagat noon. Lula. Sa panahon din ng dating Pangulong Marcos, ay mayroon tayong 26 na amphibious warfare vessels. Ilan sa mga ito ay ginagamit pa din para sa mga military service. Noong 1975 naman, unang dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa. At ito ay kinikilala bilang RPS Hospital ng Tulungan. At gaya ng ibang warships ay hindi na rin alam kung anong nangyari sa hospital ship natin. Noong pala, nagkaroon tayo ng hospital ship eh. Sana yun ang isunod ng ating Philippine Navy. Magkaroon ng hospital ship. Dapat nga yung isa sa mga LPD natin, pwede yun. Dahil malaking barko yun eh. Kaya pwedeng gawin nga yung hospital ship din. Kasi talagang mapapakinabangan din siya sa hospital ship, di ba? Kasi itsura pa lang niya eh. Kaya sayang din itong barko na to. Siyempre pinaglumahan na talaga. Anong panahon pa yan? Kaya yun. Hindi na rin naalagaan. Hindi na rin na-maintain. Hindi na nagkaroon ng maintenance siguro. Na-maintain pa. Wala. Nawala na talaga. Mayroon din tayong 4 na high-endurance cutters. At bawat isa nito ay armado ng artilleries at heavy chain guns. Lahat ng ito ay napasakamay ng Pilipinas noong 1976 at kilala bilang BRP Andres Bonifacio, BRP Diego Silang, BRP Gregorio del Pilar, at BRP Francisco Dagohoy. Maliban pa riyan, ay nagkaroon din tayo ng 2 minesweepers na naging aktibo noong 1979. Hindi ba At minesweeper ito yan? ay kinikilala bilang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Meron din tayong coastal minesweepers na RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte na nabili ng Pilipinas sa panahon ni Marcos noong 1979. Nagkaroon din tayo ng 2 fleet of minesweepers at ito ang BRP Dato Tupas at RPS Samar. Sa ngayon ay wala nang makalap na impormasyon sa kung anong nangyari sa BRP Dato Tupas nang matapos ang EDSA 1 Revolution.
Hindi isa sa mga kailangan natin barko, yung mga minesweeper. Siyempre, yung mga kalaban natin nagtatanim ng mga bomba yan sa dagat, mga mines, di ba? Magandaan mo yung sasabog yun. Parang sa lupa rin, di ba? Nagbabaon sila ng mine para sa mga tangke, para sa mga tao, dadaan. Kaya na lang sasabog, pag tinapakan mo, pag dyan mo sa dagat, pag tinahanan mo, bigyan sasabog. Kaya kailangan natin may meron tayong mga minesweeper para makita natin sa sa dagat kung mayroon bang bomba, di ba? Mga mines. Kaya kailangan din talaga ng Philippine Navy yan. Pero alam ko ngayon, ewan ko lang kung nasasakop na ng mga sonar natin yung mga mines na yan. Hindi ko lang alam. O hindi. Kung talaga kailangan ng mine sweeper na ship ng Philippine Navy. Sa panahon din niya, ay nagkaroon din tayo ng 2 submarine chasers na kayang-kayang habulin at wasakin ang mga submarine ng kalaban Wow. sa mga panahon na iyon. Ngayon ko lang narinig yan. Submarine what? Sa panahon din niya, ay nagkaroon din Submarine tayo chaser. ng 2 submarine chasers na Chasers. kayang-kayang habulin at wasakin ang mga submarine ng kalaban Wow. sa mga panahon na iyon. Halos At kompleto. ito ay kilala bilang BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Maliban pa riyan, ay mayroon din tayong BRP Mactan na isang uri naman ng supply ship Supply ship. at isang repair ship naman na nabili noong 1999. At alam mo ba na iilan pa lamang ito sa mga na-acquire ni Marcos sa kanyang naval assets? Dami. Halos kompleto. Submarine lang wala. Ilan pa sa naging dahilan kung bakit isa tayo sa pinakamalakas sa MLRS. Asia ay dahil sang Pilipinas ang kauna-unang bansa na nagkaroon ng missile sa Asia. Punta naman tayo sa hukbong himpapawid ng Pilipinas o Air Force. Uwi na yan. Alam mo ba na isang bansa lang sa Asia at 3 bansa naman sa buong mundo ang unang nagkaroon ng VOT F-8 Crusader na isa sa pinakamaangas na aircraft sa panahon na iyon. Galing At US. kabilang dito ang USA, France, at ating bansa, Wow. ang Pilipinas. Kung kaya't tinitingala talaga tayo sa Asia noon. Just imagine na lang na nagkaroon tayo ng 35 units ng F-8 Crusader. 35 units. Okay. At hindi lang yan, dahil nagkaroon din F1. tayo ng 37 units ng Northrop F-5 Freedom Fighter. Sorry. Talagang Tuloy. kung babalikan mo ang Ginawa kong racing ng F1. So, dami, di ba? Ano may 35 kanina of 37. Dami nating, fighter aircraft ng panahon na yun, di ba? Ngayon, 12. Fighting aircraft natin. Tapos yung iba, kinalumahan na. Napag-iwanan talaga tayo, grabe. panahon na ito ay hahangaan mo talaga si Marcos dahil nakikita mo kung saan napupunta ang buwis na nililikom ng gobyerno nang walang bahid ng sama ng loob. Ngunit, karamihan sa mga ito ay nasira nung sumabog ang Mount Pinatubo at ito ay muling napalitan Ngayon ko lang nalaman yun dahil pala sa mga pinatubo. Kasi sobrang talaga yung lahat nun, no? Alam ko, siyempre sa may Pampanga yung natin, yung airbase natin, di ba? Kaya siguro nasira din yung mga aeroplano natin doon. Dahil sa lahat, sayang. nang bumilang Pilipinas sa pamamahala ng dating Pangulong Noynoy Aquino ng 12 units ng FA-50 fighter jets sa South Korea. Maliban sa mga fighter jets, ay nagkaroon din ng Pilipinas ng mga attack helicopters, trainers, cargo jets, at marami pang iba sa panahon ni Marcos. Ano? Alam mo ba na nagkaroon din ng Pilipinas ng isang secret program Hindi binanggit kung ano yung mga natin. Fighter helicopter natin. Hindi sinabi. na kung saan ay tinawag nila itong Santa Clara Missile Program. Ang layunin nito ay makapag-develop ng isang local-made na missile. Well, hindi nabigo ang programang ito dahil nakagawa sila ng isang napakalakas na missile.
pause muna natin at nagkaroon ng patalastas. Oh, nagbabalik tayo. Nila itong Bongbong 1. Nasabi kong matagumpay ito Bongbong 1. dahil 37 times sila itong sinubukan ang lakas nito sa Caballo Island. Pero nahinto ang paggawa ng Bongbong 1 nang maalis sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo ba na nagawa na natin ang missile na ito? Pero ang China ay nasa proseso pa din ng paggawa ng sarili nilang missile. At dyan Yun nga talaga nakakapanginaya. Sana yung si Marcos Jr., President Marcos Jr. Ano na to, pagkaupo pa lang niya, binuhay niya na agad itong Santa Clara, di ba? Missile na to, Santa Clara program na to. Kasi parang nakadalawang taon na siya, di ba? So sayang yung panahon eh. Dapat binuhay din niya yung mga ginawa ng kanyang ama, di ba? Ngayon pa lang din mabubuhay dahil sa batas na ginawa niya. Natangkaligan yung sariling gawa ng Pilipinas sa paggawa ng mga armas. O gagawa na tayo ng mga sariling armas natin. So, sayang yung panahon. So, hindi naman, tayo pa lang gumagawa. Tayo pa lang, ang nauna tayo sa China na gumawa ng missile. Sila nag-eksperimento pa tayo, nakagawa na tayo ng missile. Kaya nakakapanginayan talaga, promise. mo talaga makikita na talagang napakagaling at napakatalino ng mga Pilipino at kayang-kaya makapagsabayan sa paggawa ng mga armas. Ngunit ang malaking kalaban nila ay kakulangan ng suporta ng gobyerno. Just imagine kung gaano na kayaman ng Pilipinas kung naipagpatuloy ang proyekto na ito. Kaya Dahil alam naman natin kasi pwede tayong mag-ano yan export yan Di ba? Kasi tayo pala yung pinaka-kauna-unahan na gawa ng ganyang MLRS launcher, di ba? Kaya sayang na sayang talaga. Kaya ko ba? Pag nagpapalit talaga tayo ng mga administrasyon, kung ano yung mga nagawa o patuloy na ginagawa ng dating administrasyon, di tinutuloy. Kaya ang daming nasasayang ng mga proyekto talaga. So, dapat na tayo, isa na tayo sa mga exporter ng mga ganitong kagamitan kung naano lang natin Napagpatuloy lang natin Isa na tayo sa mga gumagawa mismo. At meron na rin tayong sariling ganyan. Siguro marami na sa panahon ngayon kung natuloy-tuloy lang yan, di ba? na dito umunlad ang mga bansa gaya ng Russia at India. Ang Philippine Army din ang isa sa pinaka-highly trained at pinakamalakas na sundalo sa panahon na iyon. At kasabay pa nito ay isa tayo sa may pinaka-modern na land force equipment sa buong Asya. Ang isa pa sa napabalitaan noon ay maliban sa missile project ay may isang proyekto pa pala na isinagawa noon at ito ang underground submarine program. Ngunit hindi ito gaya ng Bongbong 1 na naging matagumpay. Dahil bago pa man nila ito matapos, ay naging magulo ng gobyerno. Kung kaya't, naisabasura na lang ang programang ito. Just Pero nasa kaya yung mga blueprint niya, Isa kaya sa mga nasunog na sa napunit na kasi 'di ba sinugod yung yung. Pero wala naman siguro sa Malacanang. Siguro nasa military yun. Nakapanginayang lang na may plano rin pala tayong gumawa ng sariling submarine, di ba? Kaso na-scrap dahil sa mga nangyayang kaguluhan sa bansa ng panahon na yun. Pero sana na-preserve sana yun. Kasi nakakapanginayang. Diba? Dapat sa panahon ngayon, ini-improve na natin yun. At nakakagawa tayo ng sarili nating submarine. Diba? Ay. imagine na lang kung nag-export na rin tayo ngayon ng submarine gaya ng France, Sweden at Russia. Marahil kung naipagpatuloy sana ang development ng mga proyekto noon at na-upgrade ang mga assets natin na hindi hinahaluan ng politika, Correct. ay hindi siguro natin mararanasan sa panahon ngayon ang pambubuli ng ibang bansa. Correct. At hindi mawawala sa atin ang trono na isa sa pinakamalakas na bansa sa Asyang Pilipinas. Ngunit sa kalagayan natin ngayon ay malabo pa na mabalik natin ang dating atin. Pero bukas pa rin ang posibilidad na muling lalakas
ang Pilipinas. Sana. Kung nakaabot ka sa baging ito ng video, ay maraming salamat po. At nais ko lang hingin ang iyong Yun. So maraming salamat kay Sir Lester. Sa kanyang video. So, tama naman talaga eh. Kasi kung napagpatuloy lang yan, yung mga pag-aaral natin at tayo na yung gumagawa mismo ng ating ano, ng yung nga, yung MLRS saka yung submarine, baka ano rin, mga panahon na yun, tayo na gumagawa ng tangke, mga helicopter or mga fighter jet na rin siguro. No? Kasi dyan naman talaga yung mayaman ng mga bansa, yung mga military asset. Binibenta nila yan. Magkano isa niyan, di ba? Kung maraming order, di ba? Yung mga ibang bansa, daming order. So, yan, napapakinabangan din natin yung proyekto sana ni Marcos Sr. No? Kasi nga, wala eh. Ganun talaga eh. Hindi na natin mababalik yung panahon na yun na tayo isa sa mga pinakamalakas o nakipagsabayan tayo sa Japan noon. Alam naman natin yung Japan, ang lakas ng panahon na yun, di ba? Sa World War II. Nananako pa ng mga bansa, di ba? Tapos nakipagsabayan tayo ng panahon ni Marcos Sr., di ba? Sino ba naman hindi ma-amaze, di ba? Yun lang, talaga hindi na natin mababalik yun. Kaya yun, nabubuli na talaga tayo ngayon. Na once upon a time, isa tayo sa mga pinakamalakas na military. Ngayon, wala. Binubuli na lang tayo dahil pinabayaan din natin ang pagkakataon na tayo isa sa mga malalakas na bansa sa panahon ngayon. Kaso ngayon, wala. Wala na talaga. Ay, nakakapanghinayang lang talaga. Pero sana yun, in the future, sa mga susunod pa mga administrasyon, at ito, yung patuloy na administrasyon ni Marcos Jr., mabuhay niya yung mga proyekto ng kanyang ama regarding sa mga ating military. Kasi mapapakinabangan din natin yan. Kasi nga lang, umuusan na tayo ng ibang bansa. Sila, meron na, kagawa na mismo. Tayo ibabalik natin o ipagpapatuloy natin yung mga proyekto na siguro 30 years ago. Ano pa yung mga sobrang tagal na. Pero yun nga, sana makahabol tayo sa isa sa mga pinakamalalakas at hindi na tayo maging independent sa ibang bansa na bumibili lang tayo ng ating mga kagamitan. Pagkus tayo na yung gumagawa mismo, maski man sa ating military na. Hindi naman sinabi na gumawa tayo pang-export. Kung darating man ng gano'n, di mas mabuti. Pero sa ngayon, unahin muna natin yung ating army na palakas pa. Hindi naman tayo, lalaban sa gera. Kumbaga, pandepensa lang sa ating bansa. Diba? Dahil nga nabubuli tayo Kinakaya-kaya lang tayo. Dapat makita din nila na may kakayahan ng ating bansa na ipagtanggol ng ating sovereignty at yung ating teritoryo. Diba? Hindi lang tayo dinatandaanan lang, hindi tayo binabangga-bangga lang, hindi tayo yung winawater-water gun lang o nililaser pa. Diba? Kaya kawawa din yung ating mga military personnel dahil napag-iwanan na sila. Pero nga sana in the future, sa susunod ng mga administrasyon, kahit pa konti-konti lang, pagpatuloy lang na bumili, magkaroon pa tayo ng mga asset, hindi naman kailangan marami, pero dagdagan pa. Kumbaga, kasi syempre may mga naluluma na dyan. May kailangan tayong i-decommission ng mga kagamitan. Syempre kailangan din ng mga kapalit. Pero ang sana nga in the future, tayo lang gagawa mismo ng ating mga kagamitan pang militar, di ba? Sana mangyari yun. So maraming salamat kay Sir Lester Channel sa kanyang video. So lalagay ko po sa description down below ang full video na to. Pati po ang kanyang YouTube channel. So i-subscribe nyo po siya. Mga idolo. At syempre po, huwag nyo po mga kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel. Hit nyo po yung notification bell at i-like po ang video na ito. At huwag nyo rin po kalimutan, i-follow po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba?
So dito na po na tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.